ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Sa ating salmong tugunan, sinasabi, mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Ibinukod saan? Kung ibinikod ang mga hinirang ng Diyos, ibinukod dun sa mga hindi hinirang ng Diyos. Pinagpilian kung alin yung mas mabuti, kung alin yung mas magaling, kung alin yung mas maganda, kung alin yung mas kalugod-lugod sa Diyos. Ipinukod doon sa mga hindi tama, doon sa mga nagkakamali, doon sa mga nagkakasala, doon sa namumuhay sa kadiliman at sa maling gawa. Pero parang hindi ata magandang marinig yung ibinubukod. Mas magandang marinig yung nagbubuklod. Na tayo ay nilikha ng Diyos hindi para magkawatak-watak, hindi para magkahiwa-hiwalay, hindi para magkanya-kanya, hindi para magyabangan, magpasikatan, o magpasiklaban. Na hindi po pwedeng ikaw ay matutuwa at magiging masaya kapag ikaw yung pinakamahusay at pinakamaganda at pinakamagaling. Pero parang magiging malungkot ka kapag ka mayroong nakalalamang. Pag mayroong mas nakahihigit, kapag ka mayroong mas magaling at mas mahusay. Pero sana nga, sa kabila na kung minsan nais natin na tayo pantay-pantay sa mata ng Diyos, pero kung minsan parang hindi tayo nagkakapantay-pantay. Sapagkat gusto ng iba mas mataas, gusto ng iba mas magaling, gusto ng iba mas kahanga-hanga. No? Itong nangyayari sa atin kapag ka Flores de Mayo. Saan nga ba ang pinakamagandang Flores de Mayo? Saan ba ako manonood? Saan ba ako pupunta? Sino nga ba ang pipiliin ko? Siguro bayan-bayan, may nagagaling at naguhusayan at nakikinangan at nagagandahan. Pero ano pa man, sana'y hindi ito maging pasikatan o pasiklaban. Kundi ito'y pagpupuri, ito'y pagpapasalamat, ito'y para sa kadakilaan ng Diyos at ng mahal na Birheng Maria. Tayo'y naririto at anumang ating angking galing at husay at kagandahan at kadakilaan, lahat na ito'y iniaalay natin sa mahal na Birheng Maria, sa mahal na Ina at sa ating Panginoong Jesucristo. Tunay nga na tayong lahat sa pagdiriwang na ito ng Banal na Misa sa ating dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad. Hindi tayo pagbukod-bukurin, kundi tayo pagbuklod-buklurin. Sa kabila ng pagkakaiba ay mayroong pagkakaisa. At ang pagkakaisa na yon ay magdala sa atin sa kabutihan. Hindi po pwedeng nagkaisa ka para gumawa ng masama. Hindi po pwedeng nagkaisa sa paggawa ng pagkakasala. Hindi po pwedeng magkaisa para labanan at itumba at hilahin pababa ang iyong kapwa. Kundi magkaisa nawa ang lahat upang maging mabuti, upang maging maayos, at upang maging banal. Ang ating mga pagdiriwang, ang ating mga tayo'y nagkakatipon at tayo'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya nga sa ating sama-samang panalangin, kung meron mang ibinubukod ang Diyos, sapagkat iyon ay para maging hamon sa atin. Ibukod man tayo pero huwag tayong dalhin doon sa masama. Ibukod tayo ng Diyos pero dalhin tayo doon sa mabuti. Pero alam niyo po, sa totoo lang, hindi naman natin kayang maging perfect in front of God. Despite and in spite of everything, meron pa rin natitirang mantsa. Meron pa rin natitirang pagkukulang at pagkakamali. Hindi lahat ibinigay sa iyo.
Hindi lahat ibinuhos sa'yo, hindi lahat sinapo mo. Kung nagbuhos ng kabutihan at kagandahang loob ang Diyos. Pero sa kabila niyon, hindi ka itataboy ng Panginoon. Hindi ka itatapon ng Panginoon, kundi magiging kasangkapan ka ng Diyos upang higit pang matutunan mo sa iyong buhay kung ano pa yung dapat mong ituwid at itama at maging kalugod-lugod sa kanyang harapan. Kung meron kang kaibigan, 5, 3, 4, kung meron kang kasama sa pamilya, 10, 20 o masigit pa, kung meron kang kasama sa trabaho o kasamahan sa simbahan, kung minsan may mga taong hindi ka makapagpigil dahil lagi kang binubuisit, lagi kang inaasar, may mga taong nagiging pabigat sa iyo, may mga taong parang ayaw mo nang kausapin dahil punong-puno ka na. Pero it doesn't mean na yung mga taong ito'y patatalsikin mo. Itong mga taong ito'y ilalayo mo, aalisin mo sa paningin mo. Kundi hahayaan mo silang manatiling naririto, kasama mo, kausap mo, at lagi mong katuwang sa buhay mo. Sapagkat sa kabila ng hindi perpekto, sa kabila ng pagkukulang, meron din naman silang naibabahagi at naibibigay. Kung minsan kasiyahan, kung minsan pagmamahal, kung minsan kahalagahan, kung minsan nagdudulot sa ng liwanag at pag-asa sa buhay. Lahat tayo mayroong papel na ginagampanan sa anumang adhikain natin sa buhay na ito. Huwag mong sabihin wala kang halaga. Huwag mong sabihin tagadala ka lang ng lusis. Huwag mong sabihin taga-punas ka lang ng pawis. Huwag mong sabihin ikaw ay tagapayong lang dahil umuulan. Kundi tayong lahat mayroong malaking ginagampanan sa namang ating ginagawa at yun ay ating pinagmamalaki sa buhay. Kahit pagod, kahit hirap, kahit gutom, pero in the end, kasi alam mo nang yung ginagawa ay iniaalay mo sa Panginoon. Kalugdan nawa tayo ng Diyos, pag-isahin nawa tayo ng Diyos, sa kabila ng iba-iba nating karakter, pag-uugali at asal, at background sa buhay. Sa kabila ng iba-iba ang ating iniisip at tumatakbo sa ating puso at kalooban. Pero batid ng Diyos na tayong lahat ay ibuhos ang kanyang pagpapala at biyaya at kabanalan sa ating buhay. Tugunin at tanggapin nawa natin ang hamon ng Diyos na lagi tayong maging tapat at laging maging karapat-dapat sa Diyos na laging tumatawag sa atin at nagpapaalam sa ating puso ng kabutihan, ng pagmamahal at kabanalan.